Ang nangyayari pala sa kanya, nabiyak mula dun sa ari ng babae papunta sa may gawing kwitan hanggang sa may papuntang puso. Yan, kamusta kayo mga kamorge? Muli ay meron akong ikikwento sa inyo dahil sa lugar po namin dito at sa mga kalapit na bayan, sunod-sunod yung nababalitaan ko na naaaksidente o nadidiskrasya yung magjojowa o mag-asawa. At hindi lang sila basta naaaksidente habang bumabiyahe, kundi sila ay binawian ng buhay dahil sa pagka-aksidente. Yung ikikwento ko po sa inyo na to, medyo matagal na talagang na-encounter namin. Bali, helper pa po ako noon at hindi pa talaga ako gumagawa noon. Kasi naawa lang ako dun sa mga na-aksidente nitong mga nakaraan na hanggang ngayon ay nakaburol pa. At ito ay paalala na rin sa lahat para maiwasan na yung ganitong pagkakataon at para wala nang maiwan na mahal sa buhay na alam natin na sila ang dumadanas ng hirap ng pagkawala ng magjowa o ng mag-asawa. Yung ikikwento ko po sa inyo na to, bali ayon na lang sa naaalala ko, hindi na masyadong malinaw yung detalye, pero ipaliliwanag ko sa inyo ng naaayon lamang sa naaalala ko. Tinawagan ako ng isang embalmer dito sa amin at may gagawin daw o may babalsamuhin daw kaming patay. Ngayon, pagdating namin doon, yung gagawin nga daw namin ay na-aksidente nga sa single na motor. Siyempre, inaasahan namin na talagang mayroong mga parte na nagkaroon ng damage. Pagdating namin doon, may pulis pang nag-iimbestiga at habang iniimbestigahan nila, siyempre, nandun lamang kami sa labas. Nakikipagkwentuhan sa mga taong nandun o doon sa mga kaanak nung namayapa. Bali yung namayapa nga po pala na babalsamuhin namin ay babae. Nung nandun nga kami sa labas ng morgue, kasi ako, helper pa lang ako, hindi naman ako po pwedeng makiisyoso na bigla akong magtatanong kung ano yung nangyari sa patay. Ang una kong narinig, kawawa yung batang babae na yan. Yun ang una kong narinig. Napakasaklap ng nangyari sa kanya. Yun yung mga salitang narinig ko pa. At tatapos na nga yung pag-iimbestiga ng mga pulis dahil sa hindi na rin pina-autopsya yung patay na yon, kaya po pwede na naming simulan. Alam nyo ba, pagpasok namin dun sa loob, nanginig yung tuhod ko. Bakit? Nung suriin namin kung ano yung nangyari dun sa babalsamuhin namin, ang nangyari pala sa kanya, nabiyak mula dun sa ari ng babae papunta sa may gawing kwitan hanggang sa may papuntang pusot. Sana nagets nyo yung sinabi ko sa inyo. Paano nangyari na nabiyak nga yung parte na yon? Dahil yung sinasakyan pala nila ay scooter na motor. Alam nyo na kung ano yung mga klase ng mga scooter. Isa yan sa mga pinakatalagang nanghina ako. Kung baka nanginig yung tuhod ko, para kang nangangani-ngani. Dahil nga sa first time ko makakita ng ganun. Bilang paalala na lang din sa ating lahat. Kung kayo ay nakainom, yan ang pinakaunang dahilan At malayo pa naman ang uuwian ninyo. Hanggat maaari, magpababa muna kayo ng tama. Kasi hindi lang naman kayo ang pupwedeng maaksidente. Pupwedeng yung kasama nyo madamay din, di ba? At itong video ko po na to at yung pagpapaalala ko ay hindi lamang po sa binabanggit ko kanina na mga na-aksidente o yung mga nakaburol na tinutukoy ko. Para po sa atin itong lahat, para lalo tayo makapag-ingat dahil napakasarap mabuhay kahit sobra tayong nahihirapan. Muli, kung nakainom at malayo pa ang uwian, magpababa muna kayo ng tama nyo para hindi masayang ang buhay nyo. Magawa nyo pa kung ano pa ang layunin ninyo sa mundong ito.